Good evening, magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muli narito sa bahay-sambahan. At kayo po maging mga naka-online ay aming kayong kasama sa pakikigalak at pagpupuri sa Panginoon. At tayo po ay aawit. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Aawit po tayo. Napakaganda po na awitan ng Panginoon at napakaganda pong tayo'y umaawit. Awitin natin ang I love to tell the story. Sabay-sabay po tayo tumayo at awitin natin I love to tell the story. Amen. Everyone, I love to tell the story of unseen things above. Amen. Of Jesus and His glory. Of Jesus and His love, I love to tell the story because I know it is true. Yes, it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus Wow, and the His greatest love. story of the love of God. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fences of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now. Listen about the story. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and Jesus and His love. I love to tell the story. It is pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard this message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell. Let's tell to the whole world the story of Christ Jesus and His love. Amen. His love. On the last, I love to tell the story for those who know it best. Same hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing the new song. 'Twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Amen. Amen. Blessed assurance. Mapalad na pag-asa, katiyakan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born in the Spirit, washed in His blood. Come on! This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song,
praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the verse at my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Yes. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, With His goodness. Wow. Thank you, Lord. Amen. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Wonderful singing. One more song. In my heart, there rings a melody. Yes. Amen. Sing with us. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. I love the Christ. I love the Christ who died on Calvary, for He washed my sins away. He put within my heart a melody, Amen. and I know it's there there to stay. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. 'Twill be my endless hymn in glory, with the angels I will sing. Wow, that's the great. wheels of victorious Singing with the harmony, angels. when the curse of heavens ring. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Amen. Amen. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins And won the victory through Christ. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. In His
cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Jesus, Jesus, come come and heal my broken spirit. Somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Thank you, Lord, for the victory. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing blood, I heard about. You have a mansion. He is built for me Yes, in built for us glory. in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing of them, the song of victory. All together. Oh, victory Wow. in Jesus, Yes, victory. my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing blood. Amen. 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 All the people say amen. We are victorious in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi nga, in His name there is strength. Ha? At sabi nga, ako'y nagparito, ang Holy Spirit, pupunta rito at susumbatan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ibig sabihin po, ang kasalanan na talagang magdadala sa karamihan ng tao sa impyerno ay hindi yung nag-inom, nagsugal, kundi yung hindi nila sinampalatayanan ang tagapagligtas. No, kasi yung lahat ng kasalanan yon, meron ng karampatang bayad kay Kristo. Meron ng pambayad Kaya lang, kung tinatanggihan ng tao yung pambayad, ay hindi epekto. No, pero andyan na yung pambayad. Kaya hindi na ang magdadala sa atin sa impyerno yung nag-inom, naglasing. Yun na lang patuloy na nagiinom, patuloy na naglalasing, pinapakita lang na patuloy silang tumatanggi kay Kristo. Ganun na. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Kami ay merong tagumpay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tagumpay na hindi namin kayang pagsikapan sa aming sarili. Tagumpay na ang Panginoong Hesukristo ang gumawa na sa paningin ng tao, sa kanyang pagkapako sa krus, nakita nilang parang wala siyang magawa. Parang siya'y mahina. Parang siya'y talunan. Hindi nakatakas sa mga kawal ng mga Romano at hindi nakapiglas sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit lahat ng ito ay nakaplano sa Ama, sa langit, upang ang anak ng Diyos ay mag-alay ng kanyang sarili at sa kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan ay kanyang ma-perfect ang pagsunod, ma-perfect ang katubusan, ma-perfect ang kaligtasan. At sa karunungan ng Diyos, hindi ng tao nakilala ang Panginoon ng kaluwalhatian. At sa karunungan ng Diyos, nasira niya ang gawa ni Satanas.
Kaya, Panginoon, maraming salamat. Pinagtagumpayan mo ang kamatayan at ang libingan at ang kabulukan. Kami naman po ay na walang alam na magagawa patungkol diyan. Binigyan mo kami ng pag-asa na tanging sa pamamagitan mo lamang at ng Panginoong Hesukristo, pwede kaming umasa na hindi kami pagka namatay tapos na ang lahat, kundi meron pang muling pagkabuhay. At hindi na po itong huling katawan na magkakaroon kami. Merong bagong katawan. At hindi lang kami ang pwedeng magsikap na yun ay mangyari. Hindi namin kaya. May Panginoong kami nagagawa at magbabangon ng bibigay ng bagong katawan sa amin. Salamat po ng marami sa ganitong katotohanan na hindi kayang gawin ni numan, pero binakita mo po sa amin at pinahayag ng iyong Espiritu upang maangkin namin ang napakahalagang pangakong ito. Kaya kami po'y narito sa gabing ito, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri, naghahandog ng aming kanya-kanyang sarili, nagpapakumbaba sa iyong harapan, nakarapat-dapat ka na kami naririto at ikaw ay aming purihin at sambahin. Maraming salamat at tinatanggap mo ang mababa naming pagsamba. At alam po naming hindi nito katapat ang iyong kabanalan, pero salamat sa iyong mapagbiyayang kalooban. I-bless you po, Lord. Dalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, sino man po na may karamdaman o nasa kapighatian pa, maaring may mga kalungkutan pa sa buhay, ikaw po magbigay ng kaaliwan. Ganon din naman ang mga nagsisikap, makaahon, magtagumpay sa kanilang mga struggle sa buhay, hindi lamang sa mga material na bagay, maging sa mga hindi material na pinaglalabanan. Ikaw na po magbigay ng katagumpayan. Aliwin mo po, Panginoon, na sa lahat ng aming pagbagsak, hindi mo kami iniiwan, kundi bagkos, lalo naming nakikilalang ikaw nga ay Diyos ng kaaliwan. Maaari kaming basta pagsawaan ng tao at hindi kami maunawaan sa aming mga pagkakamali at pagkukulang, pero ikaw ay laging nariyan para kami aliwin. At ikaw din naman ay nagbabangon ng mga tao na doon mo pinadadaan ang kalakasan para matuloy kaming mabuhay sa kabanalan. Salamat po ng marami. Bless po, Panginoon, ang mga naka-online, narito po sa Pilipinas at maaring sila ay nasa labas ng Pilipinas. Ingatan po ang aming mga missionaries, ingatan po ang aming mga pastors, mga churches and mission works. At ganun din naman po ang aming mga namiminuno sa aming bayan, ang mga nangangasiwa ng kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kalusugan, kasaganaan. Sa lahat po ng aspeto, ang aming bayan po ay mapuno pa ng pangangaral ng iyong salita at patuloy kang magligtas. Salamat po ng maraming sa gabing ito. Salamat sa maraming paglilingkod na ginampanan ng inyong mga anak sa iba't ibang paraan. At ikaw na po ang magpala sa aming lahat. Muli, binabalik namin ang papuri sa inyo. Salamat po ng marami. At dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay sabay-sabay na magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po sa Panginoon. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Narito po ang Genesis chapter 17, 1-27. Pangunahan ko po kayo ngayong gabi. Genesis 17, 1-27. At nang si Abram ay may 79 na taon, napakita ang Panginoon kay Abram. At sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang aking magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham, ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at pagpaparangalin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga lahari. Verse 7, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo.
At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinagkalakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aari ng walang hanggan, at ako ay magiging Diyos nila. Ang ganda, no? Sabi, no? Ako'y magiging Diyos mo at ng binhi mo. Amen. Nawa mangyari sa ating lahat. Verse 9. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Ingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ang inyong binhi pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw at tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang pagnganganak sa bahay o ang binhi ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan, siniran niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abram, tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanyang bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa, at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganganak pa kaya si Sarah na may 70 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahim manawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ang magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael ay dininig na din kita, narito aking pinagpala siya, at siya'y aking papanganakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. 21. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay nagpaitaas ang Diyos mula sa pinig ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nung tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. 25. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. Sabay-sabay po tayo. At At lahat ng lalaking kasambahay niya, maging mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa tagaibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. Pagpalain po ng Panginoon ang salita niya na ating binasa. Tayo po ay makikinig po ng awit para sa Panginoon. Narito po ang ating kapatid. So,
magpapalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kaluban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong inihintay. Ako'y magbalik at tumawag sa iyong ngalan. Minsan hindi man lang makuwang magpasalamat, lahat ng bagay ay aking pinaghihirapan. Hindi binibilang pansin sa akin, ako'y bulag-bulagan, ika'y pinahihirapan. Maraming beses na ko ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban, sabay sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong inihintay na ako'y magbalik at tumawag sa iyong ngalan. Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong pagmamahal. Wag mo, O Diyos, akong bitawan, wag na wag mong ring iiwan. Handa kong patunayan puso kong makasalanan. Maraming beses na ko ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong inihintay na ako'y magbalik at tumawag sa iyong ngalan. Amen. Wow. Sino nagtagalog nun? Ikaw, Brad? Ha? Tinagalog mo ba yan? Oo, mga husay, mga nagtatagalog, ano? Salamat sa Panginoon. At may English yan eh. English naman ang aawitin ko para mas maganda. Kala mo, tunay talaga, no? Amen. Well, salamat po sa Panginoon at tayo po ay narito muli ngayong gabi. Tayo po ay tumayong lahat. Basahin po natin ang ito pong pamagat ng ating pag-uusapan, pag-aaralan o mensahe mula sa salita ng Diyos. Pamagat po nito is walk with God. Walk with God. Lumakad kasama ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa Genesis chapter 5, Genesis chapter 6, and Genesis chapter 24. Marami pang about walking. Ano? Pero tatlo lamang po sa ngayon ang ating pagkukunan at titignan. Babasahin po natin at focus po tayo sa walk with God. Genesis chapter 5 and verse 24. 5:24. Narito po tayo. 5:24. Samahan niyo ako. Basahin natin lahat. 5:24. Ready? Begin. Enoch was the first man. Sorry. And Enoch walked with God. Okay, again. Ready? Begin.
And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. In chapter 6, verse 9. Chapter 6, verse 9. Okay? Ready? Begin. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Another great man, Genesis 24, verse 40. All right, ready? Begin. And he said unto me, the Lord, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way, and thou shalt take a wife for my son of my kindred and of my father's house. Tatlong lalaki po ang makikita natin na lumakad ng kasamang Panginoon. They walk with God. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, pangunahan niyo po kami. Hindi po mga simpleng tao ang aming nakita at ipinakita mo sa salita mo na ito ang kanilang kaibahan sa kanilang panahon. Ito ang naging kaibahan nila sa kanilang kamag-anakan. Ito ang naging kaibahan nila sa kanilang kababayan. Ito ang kapansin-pansin na katangian na naging buhay nila. At sila ipinakilala sa salita ng Diyos, mga great men at great blessing sa kanilang henerasyon. Salamat po sa ganitong mga tao. At kami naman sa aming panahon ay pwede ring maging pagpapala at pagpalain. Salamat po sa biyaya mo. I-bless niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo po kami. Masundan namin ang naging buhay ng mga great men na ito na sila'y lumakad, they walk with God. Help us to follow these exemplary men of God. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you very much po. Amen. Do you enjoy walking in the morning? We enjoy walking at night. Naalala ko nung aming tatay, our father, our dad used to say, after you eat, especially at night, don't just lie down on your bed. Walk. Ayan, maglakad-lakad. Huwag yung busog kayo, matutulog ka agad kayo. Sino sa inyong mahilig na pagbusog na busog, sarap matulog. Kaya gano'n, minsan, sarap matulog pagka busog-busog ka. Pero masama pala yun, mga kapatid, masama pala yung busog na busog ka, tutulog ka. Tama ba yun, brother Ner? Pero ang sarap matulog Sarap. Ewan ko, sabi ng iba, kaya daw yung iba binangungot, natulog ng busog na busog. Hindi daw natunawan, nagka-problem ang pancreas, or kung ano man, ang tawag niyan sa medical field, at sa sabi-sabi naman ng ating mga ninuno, ay binangungot. Pero ang paglalakad po ay nai-enjoy natin. At dapat nating ma-enjoy kasi pagka hindi ka na makakalakad, gugustuhin mo namang lumakad. Oo. At nung una, talaga namang ang tao ay lakad. Talaga namang ang malalayong paaralan, lakad. Walang tricycle nung una. Karanas po kami na wala pang tricycle noon, ang pag-aaral ay lakad, 1960s. Kaya, wala pang ganun dito. Wala pang maraming sasakyan. Talagang lakad. Magmula dun sa tinitira namin sa bayanan, papunta dun sa may bayanan din, sako pa naman ng barangay ng bayanan, yung elementary school, lakad. At ng mga visitation nun ay lakad. Talagang lakad. Pagsisimba ay lakad. Ang mga may sasakyan lang nun ay talagang may kaya. But do you enjoy walking? But do you enjoy more when walking with someone you like? Someone you enjoy? Someone you love? Someone dear to you? Diba? Mas masarap maglakad, okay, nakakalakad mag-isa, na-enjoy mo maglakad mag-isa, pero mas nai-enjoy mo ang maglakad nang meron kang kasama na gusto mo ang kanyang company. Gusto mo yung kanyang fellowship.
Gusto mo yung kanyang presence. At pagka siya ang kasama mo, o mga anak mo, di ba? Isang family mo, the whole family, the dad, the wife, the mom, the children, you walk together, and as you walk together and enjoy the company of each other, then you can walk farther. Mas malayo ang nararating. Mas marami ang napupuntahan. You walk farther, and you enjoy the company, and you want to do it again and again. Now, God has plans to bless you by walking with Him, giving you a hope and future far better than you know. Kaya kapag tayo po lumakad, when we walk with God, God is leading us towards His better plan. Yun po yun eh. If you walk alone, not with God, you walk alone, yes, you may enjoy, but you will never see what God had prepared for you in the future because you do not walk with Him. But dito sa ating mga verses na binasa, Enoch was the first man in the Bible who walked with God, and God took him to heaven. There is no man like Enoch who walked with God. In Genesis 6:9, Noah also walked with God, and Noah knew the secret of walking with God. He knew the secret of walking with God. Kaya yung mga nakakaalam, nakaranas ng lumakad kasama ng Panginoon, alam nilang i-describe, alam nila kung paano ang saya at yung buhay at ganda na nabubuhay araw-araw kasama ng Panginoon. And Noah knew the secret of walking with God. Kaya kahit ang karamihan ng mga tao not walking with God, Noah stayed walking with God. Kaya nakita po natin mga kapatid, again, Abraham walked with God. At habang tinitingnan ko po itong tatlong ito, si Enoch, kakaiba sa kanyang panahon. Si Noah, kakaiba sa kanyang panahon. Si Abraham, kakaiba sa kanyang panahon. At inilagay dito ng Panginoon na ang kaibahan nitong mga great men na ito, mga men of faith na ito, they walk with God. This was a unique experience God used to emphasize a specific point. Mayroong gusto ang Diyos idiin sa atin ng mga makakabasa nito na paulit-ulit na nakita natin, walk with God, walk with God, walk with God. At pag tinignan natin ang buhay ng mga taong they walk with God, mga pinagpalang tao. Mga pinagpalang tao ito. At hindi lang sila pinagpala, pagpapala sila sa kanilang henerasyon. Hanggang ngayon, pagpapala pa rin po itong mga to. Kaya yung buhay na mapalad at pinagpala ng Diyos, hindi lang pala ito sa kanyang panahon. Abay, yung sinasabi ng Bible na patay na, pero nangungusap pa. Yung blessing ng buhay nila. So the point was, God's point was this: I love it when a man walk with me. I love it when a man walk with me. Gusto ng Diyos makita na ang mga tao, lalaki at babae, ay lumalakad kasama niya. Andun yung kanyang company. But what does it mean to walk with God? Ano ba sabihin ng lumakad kasama ng Panginoon? What does it mean to walk with God? Deuteronomy chapter 5, 32 and 33. Let's go to Deuteronomy chapter 5, 32 and 30. What does it mean? Ano ba yung sabihin ng lumakad? Paano kung lalakad kasama niya, hindi ko naman siya nakikita? How can I know? What does it mean? First, to walk with God. Verse 32. Deuteronomy chapter 5. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God had commanded you. You shall not turn aside nor to the right. You shall not turn aside to the right hand, or to the left. You shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you. At meron siyang pangako. Sabi niya, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. You will not be defeated by your enemies. You will stay and prolong your days in the land. Kaya may basis pala ito, mga kapatid, para ang ating buhay, ang economy natin, ang ating pag-unlad,
ang ating araw-araw na buhay maging matatag at mapahaba natin ng ganung maganda at mapalad na kalagayan ng buhay, mga kapatid, sabi ng Bible, you walk with me. Let me be your company. Huwag niyo akong iwan. At huwag kayong manguna sa akin. Huwag niyo akong pangunahan at huwag niyo rin akong pabayaang naglalakad mag-isa. You walk in all the ways. Yung pong ibig sabihin ng to walk with God means don't turn aside from right or to left. Huwag kayong lilihis sa iniutos ko. Ha? Ye shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you. Yung pag sabihin ng walking with God, huwag kang hahakbang ng iba sa aking direksyon na sinabi sa iyo, na aking iniutos sa iyo. In all the ways which the Lord your God had commanded you. Kaya mahalaga po. So when we walk with God, it may not make things easy, but it make hard things or things possible. Walking with Him gives us assurance of His presence and power in our lives. Our God is powerful and with Him all things are possible. Kaya, so, let me give you 5 daily priorities in walking with God. Sabi muna sa Proverbs 19:21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Isipin niyo po yan, ha? Pakinggan niyo po ito. There are many devices in a man's heart. Reasoning, imaginations, philosophy, excuses. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Kaya mga kapatid, let's keep walking with God. Ang tinuturo ng Panginoon, siyempre, when we walk with Him, God will not walk without a direction and a destination. Hindi siya naggagala-gala lang, paikot-ikot na walang nagsasayang ng oras. No. When we walk with God, there is a certain, it's called journey. Merong point of departure, merong journey, and then meron pong destination. Point of departure, and then the journey, and then point of destination. Pag walang point of destination, wala naman talagang direksyong pupuntahan, hindi po journey ang tawag dyan. Nagpapaikot-ikot lang ang tawag ng Bible, wandering. Ayan. At yung iba namamatay ng ganto-ganto na lang ang buhay, wandering in the wilderness. Hindi nagmamature, hindi nag-improve, hindi walang progress ang buhay. Yun pa rin siya. For how many years? Yun pa rin siya. Wandering, hindi na-develop yung plano ng Diyos sa kanyang buhay dahil hindi sumasama sa lakad ng Panginoon. May kanyang sariling lakad. Lumalakad ang sarili, lumiko sa kanan, lumiko sa kaliwa. Sabi naman, wag. You shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Ang ganda, di ba? So, here are 5 daily priorities in walking with God. Ito po yung mga pangunahin. 5 na pwede nating sundin araw-araw. 5 daily priorities in walking with God. Number 1, praying. Communication with God. Praying. Kasama dyan yung pasasalamat. Di ba? Every day. Pagkagising mo sa umaga, throughout the day, and at the end of the day, you talk with God, talk to God, and let God talk to you. There is communication. Prayer. Andun yung thanksgiving, praising, ano ba? Request, asking, thanksgiving, confessing, ayan, ano? Confessing your sins, asking for forgiveness. Yun ang involved sa prayer. Araw-araw. Daily priorities. Kaya pagkagising mo pa lamang, talk with God. Pasalamat ka na, Lord. Salamat. Ikaw ang Diyos. Inireveal mo sa amin ang iyong sarili.
Kaya maliwanag sa akin, hindi ako gumising ngayon in my own strength. You wake me up. My life came from you. Thank you, Lord. Ganyan, ano? Salamat. Then guide us the whole day. Deliver us from temptation and from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory. Ganyan. Sabi ko sa inyo, pagka may mga bakante akong isipan, I keep on praying the Lord's pattern of prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day. I try to pray that prayer from the heart. Hindi lang nire-recite. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation. Forgive us our sins. Ayan. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ulit na naman yun. Maya-maya, ulit ko na naman. Kaibang na. Prayer. Basta lagi po sa attitude of prayer. Hindi po kayo magkakamali. Number 2. So number 1, praying. Number 2, obeying. Sabi sa, di ba? 1 Thessalonians 5, pray without ceasing. Di ba? Pray without ceasing. Dito naman sa Joshua 1:8, sabi niya, meditate this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. Yun ang purpose. Kaya ka magbabasa, kaya ka magme-meditate, magbubulay-bulay, pinag-iisip-isip kung ganyan. Ano kaya ibig sabihin nito? Para daw ano? Para magawa mo. So, number 1, priority to pray to God. Number 2, obeying God. Praying to God and obeying God. Number 3, separating. Daily priorities natin, separating. Praying, obeying, separating. Set a boundary on what you allow yourself to think or do. There are some things we shouldn't waste our time on. There are some things we need to rid from our lives. Kinakailangan po i-eliminate natin, i-delete natin, i-trash natin, ilagay natin sa trash bin. Kumbaga sa computer. There are some things na hindi natin kinakailangan makita sa buhay natin, alisin natin. Separating, hihiwalay tayo sa anumang marumi o kasalanan. Kaya kapag tayo ang mga cellphone natin, nag-a-appear minsan ng mga maruming bagay, maglagay na tayo. Tayo na maglalagay ng boundary natin. Hindi ito para sa akin. Kung ako'y makukurap, kung ako'y magiging karnal, kung ako'y magiging marumi, then ihiwalay natin sa Kanya. Set a boundary. Naalala niyo po, kahit na yung serpent, even the brass serpent that Moses had made, had become an object of false worship. So, even this brass serpent had to go. Kinakailangan pong anong tawag nun? Anong tawag natin doon? Nakalimutan ko yung salita. Kinakailangan po itapon. This had to go. God had told Moses to make this serpent so that the children of Israel would be healed. But that brass serpent, over time, even when something good given by God had become corrupted by His people. And when this happens, even this must go. Eliminate. Whatever encouraged the people to choose superstition over spirituality had to be discarded and destroyed. Kinakailangan sirain pagka mayroong nagiging karibal ang tunay na Diyos. Inawasak yun, inaalis sa kanilang buhay. There is no right way to do a wrong thing. Removing what's wrong is part of the solution. But we must also choose what is right. So we remove all things that are wrong. And that is part of the solution. Kung gusto nating lumakad kasama ng Panginoon, kinakailangan natin ng constant communication with God, a constant obeying God, the Word of God, and constant separating from what God hates. Yung mga kinamumuhian ng Diyos. Pang-apat,
na araw-araw, pwede natin fellowshipping. Fellowshipping, gaya ng ginagawa natin ngayon, we are fellowshipping around the Word of God. Get involved in church ministries and activities faithfully. Hanggang magagawa natin, hanggang pinapahintulutan tayo ng Diyos. Get involved. Be a part. Partake. Take your role. Do your part. Get involved in church ministries. Kasi po, when we walk with God, hindi po tayo pababayaan ng Diyos na ganun lang ang buhay natin. Fellowshipping. Kaya huwag tayong makontento na tayo-tayo lang. Dalawa tayo, tatlo tayo, tayo-tayo lang. Hindi po. The whole body must fellowship. Parang katawan. Yeah? Walang magkakaaway dito sa loob ng katawan. Fellowshipping. Get involved. And then number 5, surrendering every day. Surrendering. Bakit po? Yung Galatians 1:10, ang kinuha kong scripture, Galatians 1:10. Sabi doon, lulugurin ba natin ang tao? Ha? O lulugurin natin ang Diyos? Kung ako'y maglulugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. If I seek to please men, I should not be the servant of Christ. So kaya ang surrendering. I will surrender my own interest, I will surrender my own will, isusuko ko sa Panginoon, magpapasakop ako, susurrender ko sa Kanya ang aking kabuuan para mabigyan ko siya ng kaluguran. So we surrender ourselves to the Lordship of Christ and we surrender ourselves for the glory of God. 2 Kings 18:1-5. Babasahin ko po. Now it came to pass in the 3rd year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. 25 years old, young man. 25 years old was he when he began to reign. And he reigned 29 years in Jerusalem. Kumbaga sa pagpapastor, 29 years siyang nagpastor. His mother's name also was Abi, the daughter of Zechariah. And look at this, verse 3, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. At itong sabi rito, he removed, underline po sa aking note, he removed the high places and break the images, cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it. Ginawa nilang Diyos-Diyosan, sinamba nila, and he called it Nehustan. And then sabi dito, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Kaya sa mga under 25 years old, he did that which was right in the sight of God, he removed the high places, and then he trusted the Lord God of Israel. Yan ang katangian po ni King Hezekiah, 25 years old young man. Why? They learned to walk with God. He surrendered himself to God. Napakaganda po kung ang mga namumuno ng ating bansa, mga high-ranking, mga top brass official ng ating bansa ay surrendered ang kanilang buhay sa Panginoon. Lahat po tayo, ganon. Para makalakad po tayo sa kalooban ng Diyos, i-prioritize natin po yung ating communion with God, and then yung ating steps with God, yung ating separation for God. We separate from this world, we separate from sin, we separate from false pleasure, now we separate from carnal brethren. Ay, mga carnal, mga backslider. Yung mga time na dapat layuan yan. Kasi mahahawa kayo sa carnality. Tandaan niyo po, ang malinis, ang madalas mahawahan ng marumi. Hindi yung marumi ang nagiging malinis yung marumi dahil nung malinis. Ang kadalasan, yung malinis, nagiging marumi dahil nung marumi. Kaya, always choose your friend. Sa TV, sino ba mga kaibigan natin sa TV? Ang pinanonood ba natin, tinutulungan tayong maging malinis? Tinutulungan ba tayong maging marumi? Sino bang kaibigan natin sa TV? Sino bang kaibigan natin sa school? Sino bang kaibigan natin sa Facebook? Kaya para maiwasan natin ang mga karumihan sa ating buhay, we surrender ourselves to God. At yan ang instruction niya sa lahat ng Kristiyano na gustong lumakad kasama ng Panginoon. Ito ang priorities natin, mga kapatid. Praying, obeying, separating, fellowshipping, and surrendering of ourselves to God.
Now, how can you know that you are walking with God? Paano natin malalaman na kayo at saka ako, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos? Now, 7 ways to be sure you are walking with God. 7 paraan para matiyak ninyo na kayo lumalakad kasama ng Panginoon. Ang tanong ko, lumalakad ka ba kasama ng Panginoon? Kahapon? Kanina? Ngayon? Let's see. Some ways, sure ways to know if we are walking with God. Number 1, Colossians chapter 2, verse 6. Colossians 2:6. Go to Colossians 2:6. Ito po ang sabi rito. Colossians 2:6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. If you want to be sure that you are walking with God, sabi rito sa verse 6, Colossians 2:6, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Bawat isa po sa atin, meron tayong kanya-kanyang mindset. Meron tayong nakalagay sa ating isipan na itong gusto kong gawin, itong aking prioridad, itong aking uunahin, itong aking goal, itong aking target sa akin. Itong pagsisikapan ko. Bawat isa sa atin may sariling mindset na nakaayon sa ating sariling kagustuhan o kahit alam nating hindi natin gusto, hindi gusto ng Diyos. Pagka nakaganon ng mindset natin, lalabagin na natin ng Diyos. If we are truly saved by grace, we will love the light of His grace. So, anong sabi dito? As you have therefore received Christ, kung paano tinanggap nyo si Kristo bilang inyong Panginoon. Ayun eh. So, malalaman ko na ako ay lumalakad kasama ng Diyos kapag kung tinanggap ko siyang Panginoon, di ba yun ang nakalagay? Tinanggap ko siyang Christ Jesus the Lord. Doon yung tatlo eh. Christ Jesus the Lord. Kung siyang itinalaga ng Diyos, siyang tagapagligtas mo, siya ang Panginoon mo, kung paano mo yung tinanggap na gayon, lumakad kang gayon. So walk in Him. Kung siya ang talagang itinalaga ng Diyos, kung siya ang talagang tagapagligtas mo, kung siya ang talagang Panginoon mo, yun ang ipamuhay mo. Ayun sinasabi sa atin ng Bible. So matitiyak ko na ako nga ay lumalakad kasama ng Diyos kung ang pagkapanginoon ni Kristo at yung ginawa niyang pagliligtas sa akin ang dahilan bakit ito ang buhay na pinili ko. Bakit ito ang ginagawa ko? Bakit ito ang mga tinatanggihan ko at ito ang tinatanggap ko at nilalakaran ko at hinahangat ko sapagkat siya ang Panginoon ko. Ito ang gusto ng aking Panginoon. So walk worthy of God. Siyempre, mga kapatid, kung, di ba, karapat dapat ba sa itinalaga ng Panginoon na iyong maging tagapagligtas at maging Panginoon mo na tinanggap mo, karapat dapat pa na matapos mong tanggapin si Kristong gayon, lalakad ka ng hindi ayon sa gusto niya bilang iyong Panginoon, bilang tagapagligtas at bilang itinalaga ng Diyos. Marapat ba? Walk worthy of God. So yun ang ginagawa natin, mga kapatid. Yun ang dahilan bakit narito tayo. Yun ang dahilan ba't nananambahan tayo. Yun ang dahilan ba't nagsishare tayo ng gospel. Yun ang dahilan ba't nabubuhay tayo ng may kabana. We walk as we receive Jesus the Lord. We walk in Him. Walk in Him. And when you walk in Him, then you are sure you are walking with God. Kasama mo ang Panginoon. You are walking with God. Number 2, walk in agreement with God. Amos 3:3. Amos 3:3. Lagay mo nga dyan sa screen, kapatid. So una, walk worthy of God. Yung marapat sa Kanya. Yamang siya'y Panginoon. Ano bang marapat sa Panginoon? Sundin. Ano bang marapat sa Panginoon? Respetuhin. Ano bang marapat sa Panginoon? Lugurin. Ano bang marapat sa Panginoon? Yun ang ipamuhay mo. And then, walk in agreement with God. Paano ko matitiyak na ako'y lumalakad kasama ng Diyos? Paano natin matitiyak na sa araw-araw lumalakad tayo kasama ng Diyos? Number 1, walk worthy of God. Number 2, walk in agreement with God. Why?
Bakit po? Siyempre, ang Panginoon, kinikilala natin, alam niya ang lahat ng bagay. He is all-wise. Alam nga namang siya ang sumunod sa gusto natin, hindi nga natin alam kung anong lalakaran natin. So, we agree with Him. We walk in agreement with God because He is the one who knows all things. Alam niya ang timing. Tama ba? God knows the perfect timing for us. Amen? We cannot improve His timing. We cannot improve God's timing. We cannot beat God's plan. We cannot be wiser than God. Hindi tayo pwedeng maging mas matalino pa sa Diyos at talunin natin yung Kanyang plano. Ang Diyos ay nagplano. He has His own plan for our lives. We cannot make a plan better than God's plan because God's plan is perfect already. Complete and perfect and satisfying. Lahat ng best para sa atin, mga kapatid, is in God's plan. Wala na pong naiwang i-improve natin. At yung Kanyang timing is perfect. In His right time. So let us walk in agreement with God. Number 3, walk by trusting God. 2 Corinthians 5:7. Walk by trusting God. 2 Corinthians 5:7. Ano nakalagay dyan? 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by the eyes of the flesh. We walk by believing and holding on to His Word. Kung ano yung sinabi niya, hindi nakikita ng ating mata, sabi ng Panginoon. May nagtanong sa akin ng minsan, sabi niya, Pastor, ang gusto ng aking magulang ay ito ang mapangasawa ko. Ako po, iba ang gusto ko. Magkakasala ba ako, Pastor, kung hindi ko sundin yung magulang ko? Kasi ang sabi, children, obey your parents. Kaya lang, may karugtong, in the Lord. May in the Lord. Hindi basta obey your parents. In the Lord. Kaya, alam na ni ano ang gagawin. Alam ni Sainil. Pag sinabi ng lolo mo, ito ang gusto ko mapangasawa mo, ay hindi mo type. Hindi tinitibok ng puso mo. Ano ang gagawin mong, ano? Well, binasa ko ang 1 Corinthians chapter 7. Bagamat ito tungkol sa mga byuda, ay sabihin, wala nang asawa na gustong mag-asawa. Pero ito po ang nagiging gabay sa pag-aasawa. Kapag ka namatay na yung asawa, sa verse, anong verse yan? 1 Corinthians chapter 7. Yung mag-aasawa ka, pero piliin mo sino magustuhan mo. Yung nga lang sa Panginoon. 7:29 ba yan? Verse 39 ba? Yeah, verse 39. The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, naging dalaga na siya uli, she is at liberty to be married. Kanino? Ano nakalagay? To whom she will. To whom she will. Kapag ka kayo nasa tamang edad na, mamili na kayo. Make the decision. Pero nakalagay din, pumili ka sino gusto mo, pero meron nakalagay na only in the Lord. Huwag kang pipili basta-basta. Yung alam mong leading ng Panginoon sa iyo. Ayun, yun ang ano doon. May leading ng Panginoon. You walk with God. You agree with God. So walk in agreement with God. And walk by trusting God.
And then, next, walk in the plan of God. Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Nilagay ko lang po dito ay plan of God. Bakit po? Kasi matagal nang gusto ito ng Diyos. Ito talagang gusto na niyang lakaran natin. Sabi rito sa verse 10, For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Good works. Unto good works. Alam niyo naman yung salitang good. Diyan po kinuha yung salitang agathos. Sinabing agathos, ito yung sundalo na hindi nagbago ng pagsunod sa kanyang master, sa kanyang commander. Na pinasuot sila ng baluti yung kagayakan ng isang mandirigma, and they were 10 of them. They were sent to save the city being troubled by his enemy. But in the long run, the 9 soldiers left their helmet, left their, they were instead of yung panggera na pangyapak, nagchinelas na lang. Easy, civilian life. But not agathos, good works ang tawag. Which God had before ordained that we should walk in them. So ang gagayahin natin yung mga tao na kung anong plano ng Diyos, kung ipinakita niyang example, let's say, paano gagawa ng temple, yung sukat, yung materyales, yung shape, lahat, gawin ninyo. Kung kayo'y sundalo, etong isusuot nyo, yung helmet, yung breastplate, yung girdle, yung shod, preparation of the gospel, yung shield, yung sword, huwag niyong baguhin. Walk in the plan of God. Kapag alam niyo na lumalakad kayo sa plano ng Diyos, buhay may asawa. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay mag-asawa? Huwag niyong dudumihan ang inyong higaan. Walk in the plan of God. Anong sabi sa mga anak? Children, obey your parents in the Lord. Anong sabi sa mga magulang? O mga magulang, huwag niyo ipamungkahi sa galit. Do not, ano yan? Sabi ng Bible, provoke not your children to wrath. Ha? Provoke, huwag niyo ipamungkahi na yung mga anak niyo nang gagalit sa inyo, nagre-rebelde. Sabi sa mga magulang. At kayo namang mga anak, magsisunod kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Walk in the plan of God. Sa paghahanap buhay, ganun din. Huwag kayong gagamit ng magkaibang timbangan. Yung may daya sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho. Huwag kayong dadaya, gagamit ng daya sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ay, nakalagay sa Bible eh. Pagka kayo kumakain, may kaharap kayong marangal na tao, maglagay ka ng kutsilyo sa leeg. Ibig sabihin, magpigil ka ng pagkain. Huwag kang padalos-dalos. Diyan namamatay ang marami sa pagkain. So walk in the plan of God. Kaya maganda po, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, pinag-aaralan natin, yung unti-unti nabubuklat yung plano ng Diyos sa atin. Ayun, nalakaran natin. Sabi naman, yan, diyan ko kayo itinalaga para humaba ang buhay nyo, tumagal kayo sa lupain, at ang mga binhi ninyo, dumami at talagang maging matitibay sa bayan. Ay, napakaganda ng pangako ng Diyos, mga kapatid. Walk in the plan of God. Next, walk humbly before God. Micah 6:8. He had shown thee, O man, what is good and what the Lord require of thee, but to do justly and to walk humbly with thy God. Walk humbly with thy God. Walk. Andun lagi yung walk. Walk humbly. Walk in the plan of God. Walk trusting God. Walk in agreement with God. Walk worthy of God. Then lastly, walk honestly before God. 2 Corinthians 8:21. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Walk honestly before God and men. Walk honestly. Maging tapat tayo, maging totoo tayo.
Kasi pwedeng tayo lumalakad, tingin nila Kristiyano tayo, yung pala'y hindi. O tingin nila spiritual tayo, yung pala'y karnal. Tingin nila malinis tayo, pala tayo marumi. Sabi ng Bible, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Na walang daya. Loob at labas, talagang yun tayo. Yun talaga kayo. Yun talaga ako. Yun talaga tayo. Talagang nabubuhay tayo at naglilingkod sa Panginoon. Yun ang reason. So, next, walk in the Spirit of God. Galatians 5:16. Yan ang pampito. Walk in the Spirit of God. Sabi sa Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. You cannot walk with God, and at the same time, fulfilling the lust of the flesh. Otherwise, we are walking with God, or are we fooling ourselves, and we are fooling other people, that so we may look as if we are walking with God. Walk in the Spirit of God. May dalawang magkasalungat na puwersa at direksyon. Yung direksyon ng Espiritu ng Diyos at direksyon ng laman, magkahiwalayan. Sabi niya, kapag lumakad kayo sa Espiritu, hindi nyo magagawa ang pita ng laman. Kaya ang Holy Spirit po, minsan gagawa tayo ng kasalanan. Minsan parang ang liit lang, ano? Minsan parang ang liit lang. Pero iba yung kabog ng dibdib mo. Iba yung tama ng conviction. Iba yung diin sa konsyensya. Alam mo, nalulungkot ka, napipigati ka. Pero ba't mo ginagawa? Ginagawa natin ng may kagalakan, pero nalulungkot ang ating kalooban. Bakit po? Walking in the Spirit, hindi na nangyayari. We walk to fulfill the lust of the flesh. Lumakad tayo para gawin natin yung pita ng gusto natin. Pero alam naman natin may Espiritu ng Diyos. So ang ginagawa natin, we are fooling ourselves and we are fooling other people. Without saying it. Hindi natin sinasabi yon, pero yun ang talagang totoo. Papakita tayong malinis, pero ang sabi po ng Bible, hindi po. Kaya ang gagawin ng Holy Spirit sa atin, lagi niya tayong paalalahanan. Lagi siyang bubulong, kumbaga. Lagi siyang magbibigay ng paalala upang bigyan tayo ng babala, paalala, saway, o kaya turo. So walk in the Spirit of God. Now, are we walking? Siyempre, imagine niyo kung kayo ko, alika dito, Sainil. Ganito ang walking with God. Ha? Sample ng walking with God. Pag sinabi natin walking with God, kasi pag sinabing with God, magkasama sila. Tama po, with God eh. Pero pwedeng siya nasa unahan ko. Naglalakad kami, nasa unahan ko. Walking with God, kaya lang, He is in front of me. Yan po ang mali. Walking with God nga, kasama kami, pero nasa unahan ko siya, pinangungunahan niya ako. Save. Kasama niya ako. Ang Holy Spirit, kasama niya. Pero ang nasusunod, yung gusto niya, hindi yung gusto ng Diyos. Yan yung walking with God, na mali ang paraan. Another walking with God, na mali, dito ka sa likod ko. Pag ako lumalakad, naiiwan siya. Naiiwan, nandun na sa huli. Naiiwan. Walking behind me. Pag sinabing walking with God, ay ganito. Di ba? Pagka ba kayo, may kasama kayo naglalakad, gusto nyo naiiwan yung kausap nyo? Hindi, di ba? Anong gusto mo? Magkasama. Ayun, ang magkasama. Hindi lang magkasama, magkasabay. Di ba? Pagka walking with God, magkasama kami, nag-uusap ko. Hindi niya ako inuunahan at ako iniiwan. Hindi rin siya nagpapaiwan at ako lang pinababayaan niya sa unahan. Ang walking with God, magkasama talaga kami. So, sinasabayan niya ang aking hakbang. Di ba ganun ang ginagawa natin pag naglalakad tayo? Sinasabayan mo yung hakbang niya para manatili kayong magkasama. Hindi ka nauna, hindi ka rin nahuhuli. Hindi kita naiiwan. So, sabay ka sa akin. Brad, dito ka. Dito kasi yung pagka sinabing walking with God, kung saan ako pupunta, doon ka susunod. Lumakad ako dito. Sasabay ka sa akin. Pag lumakad ako dito, sasabay ka sa akin. Kung saan ang direksyon ko, sasabay ka sa akin. Dito ka, paiwan. Ayan, lakad yan, ganyan, di ba? Yan ang walking with God. Hindi siya nauuna, hindi siya naiiwan. Kasama ko talaga siya. Nag-i-enjoy kasi kami ng usap eh. Di ba yun ang walking with God? Nag-i-enjoy kayo mag-usap, nagkukwentong kayo. We enjoy each other's company. So walang naiiwan.
Pero inaantabayanan niya ako kung saan ang direksyon ko, doon din ang direksyon niya. Pag lumiko ako, liko siya. Pag tumigil ako, tigil siya. Why? He is walking with me. Amen? Okay, thank you kapatid. Yung sinasabi ng Bible. So are we walking in front of God or are we walking behind God? We are being left behind. Or are we walking in, ang tawag po din ay walking in step of Him. Walking in step of Him. Na tininan ko ang kahulugan ng walking in step, it means to conform to or act in accordance with someone or something, especially by doing what is considered correct, proper, acceptable. Kaya kung ano yung acceptable, ano yung proper, ano yung correct sa Panginoon, sama siya. Sunod siya. Yun yung walking with God. Every day, moment by moment. Kaya minsan, ang Panginoon nagbibigay ng instruction, pag nahuhuli ka, sabi niya, bilis-bilisan mo naman, bilis-bilisan mo, naiiwan kita. Na instruction. Bilis-bilisan mo, adjust kang ngayon. Sign nauuna ka, masyado kang mabilis. Bagal-bagalan mo, sa ako sabayan mo, huwag mo unahan. Ganyan. Diba? Ang tawag doon, walking in step with God. Or walking with God. Now, Isaiah 30:21. And thine ear shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it. When you turn to the right hand, and when you turn to the left. Yun yung Holy Spirit. Yun yung Word of God. Yun ang ginagawa ng Diyos. Sasabihin niya, kakanan tayo. Kakaliwa tayo. Kahit sa biyahe, ganun ginawa. Kakanan tayo dyan, ha? Ayan. So we cannot have, remember this, we cannot have God's best if we will not walk with God. We cannot have God's best if we will not walk with God. When you take a walk with someone, the two of you are traveling in one direction. Your steps move at a similar pace. Neither one of you leaves the other behind. You talk with each other, and your attention remains on one another. You're walking with God. Yung attention mo laging nasa Diyos. Ang Diyos laging ang attention nasa iyo. Yun yung walking with God. You talk with each other, and your attention remains on one another. You avoid the same hindrance to keep yourselves together, walking together. Di ba ganon? And you reach the same place that you like. Nakakarating kayo sa iisang lugar na gusto nyong puntahan. Kung kayo magko-coffee, kung kayo ay kakain, you reach the same place that you like. May it be said to all of us that we walk with God. Ito po mga kapatid, ang kailangan natin sa mundong ito, yung bang araw-araw masabi natin, alam ko, tiyak ko, lumalakad ako kasama ng Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Kinakailangan muna naming maligtas bago kami makalakad kasama ng Panginoon. Hindi pwedeng lumakad kasama ng Panginoon na hindi ligtas. Anyone who is not yet saved, who is not yet truly born again, cannot walk with God. The very beginning of our walk with God is when we become a Christian, when we got saved, when we repent of our sins and put our trust on the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Salamat po ng marami, Panginoon, sa bawat isa na inyong mga anak na narito, sapagkat araw-araw ito ang gusto ng Diyos na nakikita niya sa bawat isa sa amin. Lumalakad kami kasama ng Diyos. Hindi na una, hindi na iiwan, kundi kasabay niya. At the same direction, the same pace, same destiny, and same attention given to each other. Salamat po, Panginoon.
mas naiintindihan namin ang salitang Enoch walked with God, Abraham walked with God, and Noah walked with God. At yun po, sa aming kapanahunan ngayon, kami po makita niyong lumalakad. Bawat tatay, bawat nanay, bawat mag-asawa, mag-anak, mga anak na lalaki o babae, makita niyo po kami. Lumalakad, hindi nag-iisa. Lumalakad, kasama ka. Dahil ikaw ang mangunguna sa amin sa lahat ng pupuntahan ng aming buhay. Maraming salamat po. Bless you po ang bawat isa. At lalo namin pahalagahan, bawat araw, lalakad kami kasama mo. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ito mayong lahat. Awitin po natin walk. Ano yan? Ayan. Walking in the Lord. Ayan. Ayan. If we follow Jesus, yun ba yan? Yes. Ayan. Keep walking with the Lord. Everyone, all together, let's walk with God. Sing. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success. Yan. Yan ang maganda. Walking in the Guaranteed goodness of the success. Lord. Walking with God. Walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the last, everyone. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, Let's shout and sing. Amen. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Wow, every day walking with Him. Amen. Amen. Brother Neil, pasalamatan mo ang ating mga kaloob at pag-pray ang ating mga kapatid sa gabing ito. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Amen. Mamaya po, papunta tayo mga kapatid natin, papunta ng Nueva Vizcaya, para sa ating mission anniversary po doon at mission conference nila. Pag-pray natin ang mga kapatid natin, patuloy. Brad? Tayo manalangin. Kila Ama, salamat po muli sa iyong salita. Nawa Panginoon ay piliin namin Panginoon na lumakad kasama po kayo. Amen. Yes. Alam mo, dami pong direksyon na tinuturo ang mundo. Maging ang mga mata ay madalas po makakita na tingin po namin ay maganda. Opo. Ito yung mga isipan, mga Panginoon na dadaya upang kami Opo. humakbang na palihis po sa inyong plano po sa amin. Kaya nawa Panginoon ay huwag po kayong manghinawa po sa amin. Kinakailangan kami hetakin upang kami patuloy lumakad kasama po kayo. Yes, Pwede pong gawin po sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa aming pastor. Yes. Salamat po sa biyaya ng karunungan na patuloy yung pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Na sa bawat kapahayagan ng inyong salita ay tunay na nangungusap po kayo sa amin. Na Panginoon, ang inyong salita ay laging makasumpong ng tamang puwang sa bawat puso at isip po namin. Yes, po. Upang sa mundo po, Panginoon, namin ginagalawan ay magkusa po kaming pumili na lumakad kasama po kayo. Yes, po. Huwag po kaming magpasya ayon sa laman, ayon Yes, sa amin nakikita, ayon Amen. sa mga bagay na minsan humihila po sa amin. Nawa Panginoon ay matuto po kaming laging manganlong po sa inyo, laging naisin ano po ang inyong plano po sa amin, at nawa Panginoon, masumpungan niyo po kaming laging naghahangad at nagnanais na sumunod at magpasakop Yes, po sa inyo. Amen. Yes. Alam po namin, Panginoon, ang bawat plano niyo po sa bawat isa po sa amin
ay tunay na dalhin po kami sa buhay na mabuti, masaya, maganda, pinagpala, Panginoon. Dahil hindi po kayo naparito upang kami lamang ay iligtas, kundi kayo po ay naparito, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng buhay. And if you want, as well, you wanted us to Yes po. enjoy it more abundantly with you. Amen. Kaya po, Panginoon, masumpungan niyo po ang bawat isa po sa amin na laging piliin, lumakad kasama po kayo. Amen. Sa oras po nito, amin pong nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pagkakaloob. No, I bless niyo po ang bawat kamay, bawat puso na nagnanais na maging bahagi sa ganitong gawain. Apo. At nawa, Panginoon, ang aming malilikom ay patuloy na magamit, lalo po sa ikalawalhati ninyong dakilang pangalan. Apo. Bless niyo po ang bawat isa, patawad po sa lahat ng pagkukulang po namin. Ito po yung aking samot dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 In the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still. Who will trust and obey? Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Wow, ano, that's nasa awit na yung formula how to be happy. Fellow can rise, not a cloud. Shall we all stand, please? Amen. Let's sing this verse. Drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Let's close in prayer. Brother Israel, halika. Wakasan mo tayo sa panalangin sa gabing ito. Pag-pray niyo po ang ating lakad ngayong gabi hanggang 3. Medical, dental mission, kasama po natin ang team natin. Biyahe ng lahat. Okay po. Let us pray, mga kapatid. Aming Panginoon, Diyos naming banal, muli nais ka namin pasalamatan sa biyaya, Panginoon, ng spiritual na iyong binigay. Ang bawat kaluluwa, Panginoon, ng bawat isang narito sa church, Panginoon, Thank you, ganoon din Lord. sa online, Panginoon, ay nakapakinig at muli ay nabusog, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, kung patuloy na magbigay kalakasan sa amin, Ama, sa buhay namin ito. As we walk with you, Panginoon, teach us to walk side by side with you, Panginoon. At maituon namin, Panginoon, ang aming buong atensyon sa iyo lamang, Panginoon, at hindi sa gawain ng mundong Apo. ito. Ama, sa aming pag-uwi ay patuloy niyo po kami samahan, Panginoon, at ikaw po ang mag-ingat hanggang sa aming pagdating sa aming kanya-kanyang Yes, po. tahanan. At sa magiging mission, Panginoon, para bukas sa Biskaya, we pray, Panginoon, na patuloy mong pagkalooban ng kalakasan, Panginoon, ang Amen. bawat kapatiran na makikibahagi sa gawain ito. Thank you, Lord. Ikaw po, Panginoon, ko ang patuloy na mag-bless, Panginoon, ng wisdom, patuloy na pag-iingat, Panginoon, as we travel, Panginoon. Yes, Provisions mo, Panginoon, especially ng kalakasan, ng linaw ng paningin, Panginoon, para sa mga driver, Panginoon, na sa ganun ay kami makarating ng maayos at Amen. ligtas. Apo. At ganoon din po, Panginoon, ay sa bawat health professionals, Panginoon, mga soul winners na makikibahagi, Panginoon, ay give us wisdom, Panginoon. Yes, At po. nais ka namin may tayas, Panginoon, may bahagi po ang mabuting balita at na meron kami nag-iisang Diyos na buhay at banal na laging Amen. nariyan. Thank you, Lord. Laging naghihintay, Panginoon, ng aming pagbabalik sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat muli, Panginoon, sa gawain ito sa Biskaya, Panginoon, at muli po ikaw ang aming itinataas sa pamamagitan ng iyong anak ni Jesus. Apo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat, pati po sa mga naka-online. Thank you very much for joining with us online. And may the Lord bless each one of us.